May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Bawat pagkakamali, pinagbabayaran, at bawat pagkakasala ay may nakaatang na parusa. Ang kwentong ito ay nahahati sa 5 kabanata at para sa unang kabanata, ang title nito ay Emily. Ipa-abort natin ang bata, wika ni Lucas, sa kanyang asawang si Christine. Naghari ang katahimikan sa dalawa. Napabuntong hininga si Christine bago nagsalita. Pero Lucas, pag pinalaglag natin ang bata, magkakasala tayo. Pero Christine, ang batang yan ay bunga ng kademonyong ginawa sa iyo ni Rafael. Sigaw ng kanyang asawang si Lucas. Napayuko si Christine. Lucas, hayaan mong iluwal ko ang bata. Pwede naman nating iwan siya sa bahay ampunan eh. Pero nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag tayong pumatay. Pagmamakaawa ni Christine sa kanyang asawa. Mariin na pinikit ni Lucas ang kanyang mga mata. Nawaribay nagtitimpi. Napabuntong hininga siya. Sige, pero pag niluwal mo ang bata, iiwan natin siya sa ampunan. Wika ni Lucas. Pilit nang umiti si Christine. Ayaw niya mangisipin, ngunit nagbunga ang panggagahasa sa kanya ng isang mangkukulam. Mangkukulam na umibig sa kanya at iyon ay si Rafael. Isang mangkukulam na nakatira sa kanilang lugar. Ngunit ayaw sa kanya ni Christine pagkat mahal ni Christine si Lucas. Kaya naisip ni Rafael na gahasain si Christine dahil sa obsesyon. Makailang araw ang lumipas pagkatapos ng insidenteng iyon ay nabalitaan niya na nagpakamatay si Rafael. Ilang buwan ang lumipas, heto't nagbunga ang isang kasalanan. Unti-unti nang lumalaki ang tiyan ni Christine at hindi nagtagal ay nagluwal siya ng isang batang babae at pinangalanan nila itong Emeline. Lucas, parang hindi ko kayang itapon ang batang ito sa ampunan. Napalapit na ang loob ko sa kanya, wika ni Christine, habang pinatutulog ang sanggol na kanyang karga. Alam ko, aminin mo man o hindi, tanggap ko. Alam mo, Christine, kahit masakit para sa akin, tatanggapin ko na ang batang yan. Pero, Christine, ipangako mo na ako ang ipapakilala mong ama sa kanya. Balumanay na sabi ni Lucas. Alam ni Christine na masakit iyon para kay Lucas. Sadyang maswerte lamang siya dahil
Nakakuha siya ng asawang katulad ni Lucas, mabait at maunawain. Ilang taon ang lumipas at lumaki si Emily na ang kinikilalang ama ay si Lucas. Ngayon ay 8 taong gulang na siya. Mami, ba't maraming sinungaling sa mundo? Ba't maraming taong pilit na tinatago ang katotohanan? Wika ni Emeline habang sinusuklayan siya ni Christine sa harap ng malaking salamin na nasa kwarto ng bata. Anong ibig mong sabihin, anak? Nagtatakang tanong ni Christine. Wala naman po, sabi ni Emeline at matamis na ngumiti sa ina. Ikaw talagang bata ka. Oh, siya, naubos mo na ba yung milk mo? Tanong ng ina habang inaalalayan ng anak sa paghiga sa kama. Tumabi si Christine sa bata at marahang hinalika ng anak sa noo. Ikaw, mami, may sikreto ba kayong tinatago sa akin ni Daddy? Biglang napakunot ang noo ni Christine. Bakit mo naman natanong yon, anak? Wala po, naninigurado lang po. Baka kasi meron kayong tinatago sa akin. Nakangiting sabi ni Emeline. Ano ka ba, anak? Wala. Wala kaming tinatago sa'yo. Maiging matulog ka na. Masyado ka yatang napagod sa school. Sabi ni Christine at agad na tumayo at kinumutan ng anak. Sige anak, good night. Nauutal na sabi ni Christine. Sinungaling. Pabulong na sabi ni Emeline. Ngunit sapat na iyon upang marinig ito ni Christine. May sinabi ka ba, anak? Tanong ni Christine. Wala po, mami. Matutulog na po ako, sabi ni Emeline. At muling ngumiti ng ubod ng tamis. Tumango na lamang si Christine. Hinawakan na niya ang doorknob ng pintuan ng kwarto, ngunit nagimbal siya sa huling sinabi ni Emeline. Good night, Christine, aking mahal.